Nakakapagod, paulit-ulit. Matapos ang sandaling pahinga, eto na naman ako, balik sa realidad bilang estudyante. Buti pa tong elevator, nakakaangat. Paano naman kaya ako may mataas na pangarap? Kailan? Kamusta na kaya ang dating ako? Mga panahong walang pinoproblema, masaya lang, lumalangoy sa planggana ni nanay, naglalaro ng patintero sa tanghali kasama ang mga kaibigan ko sa kapitbahay, kwentuhan tungkol sa pagyayabang sa kung anong gustong marating paglaki. Nasunod kaya ang hinahangad kong pangarap nung bata pa ako? Thank you for sharing. Okay, the next will introduce yourself will be Miss Garcia. Kindly state your name, age, saan nakatira, and a short story about your life. Ako nga po pala si Margaret Lordine Garcia. Ako ay 20 taong gulang Estudyante na nakatira sa Santa Rosa, Laguna. Subalit, dahil sa kalayuan, eto ako ngayon, magtitiis ng 4 na taon sa dormitoryo. Sariling sikap, minsan lang makasama ang mahal sa buhay. Malungkot, pero kailangan. May mataas kasi akong pangarap sa buhay. Hangad na magkaroon ng magandang bukas at makapagtapos ng pag-aaral. Kaya sa araw ng eskwela, tenga at isipan ay bukas para sa makabagong aral. Guro ang siyang isang gabay o daan upang ako ay matuto at maabot ang hangad sa buhay balang araw. Pero nakakapagod. Isang linggong paulit-ulit na pakikinig at pag-aaral. Paggawa ng isang damakmak na proyekto na minsay naging sanhi ng sakit sa ulo. Kailangan ko ng pahinga. Matapos ang isang buong linggong aral, kulang sa tulog, noodles at dilata na hapunan, may pagkakataon ako makauwi. Bago makauwi, matindi pa ang pagdadaanan, pakikipag-unahan sa jeep, traffic, haba ng pila sa terminal. Matapos ang matagal na biyahe sa mabigat na daloy ng trapiko, higaan ang hanap ng aking katawan sa di inaasahan. Bilang isang estudyante na may mataas na pangarap, Sabado-Linggo kahit araw ng pamilya at araw ng pahinga, heto ako, sinusulit ang araw ng walang pasok para sumikap, kumayod at dumiskarte sa aking mga negosyo para naman kumita ako ng pang-akin. Gawa ko ay siya ring deliver ko sa napakalayong mga bahay. Pagkatapos, siya namang diretso ko sa aming kainan para tumulong. Nakakapagod pero kailangan.
dahil ito rin ang maghahanda at sasanay sa akin sa industriyang aking papasukan. Sa murang edad, maraming pangyayari nagpagising sa sarili ko. Kailangan mong mag-aral ng mabuti at matuto para hindi ka magmukhang kawawa sa industriya. Just remember, there was once a younger version of you that didn't think you made it here till today, but looking at you, now very proud and very thankful.